I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Nako mga kababayan. Sa mga kababayan natin na nag-alala tungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte, lagi ko naman sinasabi mga kababayan proseso, no? Hindi po magic yan o instantly na impeach mo kaagad ang isang tao. Dumadaan po yan sa proseso. Lalo na mataas na opisyal ng bansa, medyo dadaan talaga sa proseso po yan. Kasi kung bara-bara ang gagawin ng pamahalaan, baka makwestiyonan ng korte. Correct me if I'm wrong. So dahil dito mga babayan, i-inform ko lang sa inyo, ibig ko sabihin, meron tayong upload videos update. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters, mga kababayan. Siyempre, Marcos loyalists and Filipinos OFW supporters. Hello, shout out sa inyo. Nako, mga kababayan, breaking news, 40 minutes ago, sabi ng bilyonaryo. Yan ang akala nyo. Di ba? Ayan ang akala nyo. Ito, ang ibig kong sabihin, ang akala nyo, hindi matutuloy ang impeachment. Kayo naman, masyado naman kayong kinabahan, mga besya. Ito. Ayan, sabi po ng Bilyonaryo News Channel, the House of Representatives is set to begin proceedings on the 3 impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Following months of growing political pressure, lawmakers and complainants accuse Duterte of funds mismanagement, betrayal of public trust, and constitutional violation, citing unliquidated government funds and alleged misuse of confidential allocation. Di ba? Paano yan? Siyempre mga kababayan, hindi pwedeng isnabin ng House itong mga nagko-complain. Actually, may pang-apat na impeachment yan, complaints laban sa kanya. So, dahil dito mga besa, kailangan din natin sundin kung ano po ang batas. Lalo po, kaban po ay pundo ng bayan. Pera ng bayan ang nakataya po dito. Tulad po ng sa mga nauna kong video. Kung ipagsawalang bahala, itong malaking pera na nawawala sa pundo ng bayan, di ba? Ano na lang po ang masasabi ng ating mga kababayan? Walang palang, lalong sasabihin nila wala palang kwenta ang justice dito sa atin. Hindi man lang nabibigyan na ng action itong issue na ito. Kaba ng bayan ang nawawala, di ba? Harap-harapan na kinurakot. Ganun yung iniisip ng ating mga kababayan, di ba? Yan po tax ng bayan. Kung tax ng mamayang Pilipino. Although, batas po yan, pero karapatan din ng mamayang Pilipino na dapat gastusin ng tama para pakikinabangan ng mamamayang Pilipino. Diba? Alam nyo naman siguro dito guys, ang isyong ito, sinusubaybayan po natin ito sa Quadco ay sa House Committee na talaga namang ang dami namang anomalya na nangyayari kahit po ang COA. Diba? Sabi naman ng mga DDS, puro kayo bintang. Hindi puro bintang yun Hindi naman siguro basta-basta mag-imbestiga ang House Committee kung walang nakikitang hindi magandang paggastos ng pera ng bayan. Di ba, mga kababayan? Pag walang anomalya, siyempre walang issue. Pag maganda ang paghawak ng pera ng bayan, ginastos sa tamang paglalagyan or gastusan or tamang paglaanan, di ba? Walang issue. Ibig sabihin, magaling kang humawak ng pera. Di ba? Pinagkatiwalaan ka. Di ba? Maganda yung performance mo. Yung pera ng budget mo or confidential mo ay napupunta naman doon sa maganda. Bakit kailangan ka pang akusahin, di ba? Or silipin. Di ba? Kasi maganda yung yung paggamitan mo ng pera na ilagay mo sa tamang paglalagyan. 'Di ba? Hindi na kailangan questioning ka. As long as na ipakita mo lang yung mga resibo mo na ganito yung nagastos natin, walang problema, 'di ba? Hindi ka maki-question kung tama ang paggamit mo sa pundo ng bayan. Pero pag
Sus Maria Josep. Pag wardas ka, bara-bara yung paghawak mo ng pera. Di ba? Siyempre, ang pera mainit sa kamay yan, guys, ha. Wala ka nang pakialam kung tax ng bayan yan o ano. Basta ang importante, gumastos ka, di. Ang akala mo hindi ka sisilipin. Doon po kayo nagkakamali. Pagdating sa pundo ng bayan, walang kaibigan. My goodness. Kayo naman, yan. Kaya galit na galit ang ang mga DDS kay speaker. Ay, hindi. Ginagawa lang niya ang trabaho niya bilang Speaker of the House, mga kababayan. Ayan, House to begin proceedings on impeachment complaints against BP Sara Duterte. Yan. Sana kung ako, guys, nakikita ko 100% pasado ito sa House. Pero ang problema pagdating sa Senado, 'di ba? Alam nyo, mga kababayan, ito lang po ako yung masasabi. This coming election, mga bes, kailangan natin magkaisa. Huwag natin po iboto ang pro-China, no? Kasi itong impeachment ito, mga kababayan, may koneksyon. Kaya minsan naiisip ko din, there's a reason bakit hindi pa nila binibigyan muna ng time ngayon dahil nga election season. Sabi ko nga, mga kababayan, after the election doon na nila uumpisahan. Bakit? Kaya nga sinasabi ko, mga kababayan, wag natin iboto yung pro-China. Bakit kanyo? Pag hindi po sila nanalo bilang senador, tapos ang nanalo yung alyansa ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Or mananalo yung Dilaw, there's a possible, mga kababayan, papasa ang impeach sa Senado. Bakit? Siyempre mga bes, iba na po yung umupo na senador, natanggal na yung wala ng pro-China. Kung mayroon siguro, baka isa dalawa lang. Pero mostly, anti-China ang nakaupo na sa Senado. Di ba? Kung matanggal yung mga pro-China ngayong darating na eleksyon, for sure mayroong pag-asa, may chance na pasado ang impeachment sa Senado. Pag natanggal lahat ng senador ngayong eleksyon, hindi na sila mananalo. Tapos ang papalit, yung mga bagong senador na anti-China, pro-government, plus yung mga dilaw pa, 'di ba? Kung anti-China sila, dahil alam nila naman natin, ibang dilaw galit sa mga dutai yan. Kaya may chance pa tayo. Nagets nyo ba ang ibig kong sabihin? Kaya minsan, ang taktika lang din naman ng House, medyo nakukuha natin mga kababayan. Kaya, do you think yan din po ang taktika ni Pangulong Marcos Jr.? Kaya nga sabi ko, hindi natin po kayang basahin ang galaw ni Pangulong Marcos Jr. Hindi naman talaga siya anti-impeachment. Pro-impeachment siya. Kung natatandaan niyo po, ang sinabi ng Pangulo, walang oras ngayon kasi, walang time ngayon. Kasi busy mga mga senador, busy ang House. Election season Kaya nga siguro, ang isip ng Pangulo, after the election, titingnan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, ipapanalo natin ang pro-government na senador. Dahil pagdating sa Senado, ito, sabi ko, di ba, itong impeachment na ito, papasa ito sa House. So, kailangan natin, ang magkaisa, iboto natin ang pro-government. Dahil pag once manalo ang pro-government, matatalo ang pro-China, lahat ng mga senador doon na nakaupo, pro-government na yon, mga bes. So, pag nakapasa yung impeachment dito sa House, diretso ng Senado, matik na yan. Ngayon, dito nyo makikita kung gaano kagaling ang House at ang pamahalaan. Minsan isip-isip din tayo minsan, mga bes. Kasi hindi natin minsan nakukuha yung galaw ng Pangulo tama nga naman siya. Huwag muna ngayon. Kukuha tayo ng timing. Di ba guys? Ano po ang kapalagayan nyo? Nakaw!
Patay tayo dito, guys, ha? O, ito, basahin ko, Sabi, ulitin natin, The House of Representatives is set to act on the impeachment complaint filed against Vice President Duterte. Duterte last December, House Secretary General Reginald Velasco announced Monday. Velasco confirmed that while there were discussion about possible fourth complaint, the chamber has decided. Ayan, guys, move forward with the existing cases. Mayroon talagang nagbabalak mag-file ng fourth complaint, but I think we have given them enough time. So we have to act on it. The 3 complaints filed last December this week. He said, allegation in the complaints. The first complaint endorsed by Akbayan Party list, Representative Percy Sendenya, accuses Duterte of culpable violation of the Constitution, graft, and corruption, bribery, betrayal of the public trust, and other high crimes, all grounds for impeachment under the Constitutions. The complainants allege that the Duterte failed to properly accounts for 125 million in confidential funds allocated to the office of the Vice President, which is ang OBP in 2022, and left behind 7 billion in unliquidated cash advances from her tenure as Education Secretary. OMG. Di ba, guys? Sabi ko sa inyo the complainants allege that Duterte failed to properly accounts for 125 million in confidential funds allocated to the office of the Vice President. Grabe, Tapos plus pa sa DepEd pa, biro mo, in 2022, and left behind 7 billion in unliquidated cash advances from her tenure as Education Secretary. Ngayon, baliwalain nyo lang yan. Itong laki-laki ng pera na ito. Mga kababayan, wag naman. Maawa naman tayo sa ating mga sakaba ng bayan. Guys, pag hindi binigyan ng aksyon ito, sinasabi ko sa inyo, mamihasa itong mga ito. At mamihasa ang ibang mga politisyan. Sasabihin nila magnakaw din ako kasi yung isa nga nagnakaw, hindi naman siya kinasuhan. Di ba? Para hindi mapamarisan ba? Among the complainants are former peace advisor Teresita Quintos, Dilis, priest Father Flaviano Villanueva, and Father Robert Reyes and de los Santos, uncle of drug war victim Kian de los Santos Agoy, and political science lecturer Francis Aquino D. argue the Duterte refusal to participate in budget hearing undermines the constitutional system of checks and balances. Alam po natin yung hearing dyan sa House Committee, grabe, antindi. Public office is not a throne of privilege. It is a position of trust. Sara Duterte has desecrated the trust with her blatant abuses of power. You see? Tama, parang si Papa niya rin. Di ba? Abuses of power, kaya ang daming namatay sa war on drugs niya. Antindi, di ba, guys? Said former Senator Laila de Lima, who serves as the complainant spokesperson. The second complaint filed by Bagong Alyansa Makabayan also focuses on the misuse of the confidential funds and cites betrayal and public trust as its main ground. Nako. Pwede naman kaming magdagdag na marami pa, pero the betrayal of public trust, it encompasses everything, said Bayan Muna chairperson ni Recormenares, one of the 70 complainants. The third complainant dito. The third complainant filed by the Coalition of Catholic Priests, Civil Society Leaders, and Lawyers also cites culpable violation of the Constitution, plunder, malversation, bribery, and graft and corruption. The 70-page complaint argues the Duterte as head of both the BOBP and the Department of Education, biro mo, dalawang ahensya, grabe, had direct oversight and approval over 125 million in confidential fund, or received by the OBP in 2022, and the 112 million allocated to DepEd in 2023. Oh my goodness. House proved and growing pressure. Recent House hearing
have revealed that OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta admitted to releasing 125 million in confidential funds to Colonel Raymond Dante Lucheca, commander of the Vice President Security and Protection Group in December 2022. Meanwhile, DepEd SDO Edward Pajarda disclosed that 37.5 million in DepEd confidential funds was turned over to Colonel Dennis Nolasco. In early 2023, both officials confirmed that these transactions were carried out under the 30 direct orders. Wow, nasaan kayo napunta yan, ano? Kasi walang exactly explanation galing kay Sara eh. As the House's deliberates on the impeachment cases, some lawmakers and group have started protesting the perceived delay in action. Akbayan Representative Percy Sendenya lead the demonstration at the EDSA People Power Monument last Friday, calling out the House leader for its inaction on the complaints. Anong pitsa na, matatapos na ang Enero. Yan po yung yung sinabi niya sa rally, itong nakaang rally ng EDSA, no? Wala pa ring aksyon ng Kongreso sa mga impeachment complaints. The time has come to take decisive action and finally impeach the Vice President Cedilla said, addressing a crowd and protesters from various sectors. The House had initially held off on forwarding the complaints to Speaker Martin Romualdez, waiting to see if a fourth impeachment complaint would be filed. However, Velasco's statement signals that the chamber will now begin official proceeding on the 3 pending cases. Agay. Ano guys, ang kapalagayan nyo dito, ha? Yan Sabi po guys ng bilyonaryo, basta sabihin nyo, fake na naman, mga anti-Marcos. House to begin proceeding on impeachment complaints against BP Sara Duterte. February 3, 2025, 1:51 p.m. Mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? 'di ba? Kaya wait and see tayo at subaybayan po natin. Malaking pera po mga kababayan ang nawawala sa kabanang bayan. Kaya po hindi po tayo papayag. Kailangan bigyan ng aksyon para hindi mapamarisan ng iba. Now, doon sa explain ko kanina mga kababayan, ito na ang pagkakataon. Tama-tama na ang panahon. Ang timing ng House at ang pamahalaan para suriin mabuti ang pagsasampa ng kaso laban dito kay Sara Duterte. So, yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Magdagdag kayo ng komento nyo para mabasa po ng iba. Salamat po mga bes sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.